Siksik sa mga umatikabong balita ang taong 2013. Mula sa mundo ng politika hanggang sa industriya ng showbiz, nag-uumapaw ang iba't ibang isyong talaga namang tinutukan ng sambayanan. Balikan natin ang mga kontrobersyang gumawa ng ingay ngayong taon sa balitang hatid ni Ian Cruz. Hindi politiko o artista, pero wala na siguro mas matunog pa sa pangalan niya ngayong taon. Si Janet Lim Napoles, ang di umano'y utak sa likod ng bilyon-bilyong pisong pork barrel scam. Nobyembre na humarap siya sa Senado, pero nabigo ang mga umaasang ikakanta niya ang mga sangkot sa anomalya. Hindi ko po alam. I invoke my right against self-incrimination. Nagsisinungaling po siya, sir. Pero si Napoles, small catch lang daw kumpara sa mga mambabatas na di umano'y nagpasimuno ng ganitong kalawak na operasyon ng korupsyon. Kaya di maiwasang madawit sa drama maski ang malalaking politiko. Sino yung pinakatumatak sa inyo, Senador, ngayong taon? Si Miriam Defensor Santiago. His mind is set as a drama king of corrupt politics. A distorted, degraded, and deranged mind. Sa gitna ng kontrobersya, hinggil sa maling paggamit sa kaban ng bayan, tuloy naman ang midterm at barangay elections. Dito napatunayang buhay pa rin ang Erap Magic nang manalo siyang mayor ng Maynila. Pero kung dami ng pamabatikos ang pag-uusapan, bibingo na yata si Pangulong Noynoy Aquino na umabot ang kritisismo hanggang international media. Ang puna sa kanya, mabagal daw ang pagtugon ng pamahalaan sa mga biktima ng superbagyong Yolanda. Bawal ako magalit. Yeah. Yung mga kakasabi kayo ating mga LGU kasi dito sa inyo magaling. Halos sunod-sunod nga ang mga dagok sa Pilipinas ngayong taon bago ang pananalasa ng bagyo, kinubkob ng grupo ni MLF Founding Chairman Nur Miswari ang Zamboanga City. Dumaan din sa pagsubok ngayong taon si pambansang kamao Manny Pacquiao. Ang pera ko po na ginarnis ng BIR ay hindi po nakaw at hindi po ito PDAP o DAP. Ito po ay galing sa lahat ng suntok ko. Bugbog, pawis at dugo. Napatunayan ng 60 anyos na music icon na si Freddie Aguilar at ng kanyang kasintahang 16 na taong gulang na love conquers all. Love knows no gender. Yan ang pinatunayan ng international singing sensation na si Charisse matapos mag-out bilang lesbian sa publiko. Buong tapang din niyang ipinagmalaki ang kanyang girlfriend na si Alisa Quijano. She's like my everything. Naging matunog din sa social media ang salitang selfie na kamakailay kinilalang word of the year ng Oxford Dictionary. Pati ang leader ng simbahang Katoliko na si Pope Francis naki-selfie rin. Si Pope Francis o Jorge Mario Bergoglio ang pumalit kay Pope Benedict XVI matapos itong magbitiw bilang Santo Papa noong Pebrero. Habemus Papam. Bago matapos ang taon, hinirang si Pope Francis na Person of the Year ng Time Magazine. Mapapolitika man o showbiz, maraming personalidad ang tumatak sa isipan ni Juan ngayong taon. Nakakaliman ng kanilang mga pasaring sa telebisyon. 3 times set! Go! Hindi po ako naaasiman sa kanya. Huwag natin kalimutan ng konteksto kung bakit sila naging laman ng balita. Suriin at siyasatin, bakit nga ba sa taong ito sila ang tunay na pasabog. Ian Cruz, GMA News.